Hay, nako, kaya naputol. May tumawag na asungot na palaka. Anyways. So, yun nga, mga ka-friendship at mga dyan, mga ka-DDS natin. So, yun yung sinasabi ko. Kapag ka nag-vote straight kayo sa lineup ni PRRD, malaking bagay yun para makatulong sa pagbabago ng takbo ng nitong nangyayari sa Pilipinas. To be honest, I don't have any more citizenship there in the Philippines because I'm already a Canadian. Pero concerned pa din ako dyan sa ating mga kababayan. And of course, I was born there and I still want to retire in the Philippines. So, paano naman ako makaka-retire dyan kung mga buhaya at mga buwakaw ang mga nandyan sa gobyerno, 'di ba? I've been a DDS since 2015, since nung nag-start si Tatay Digong. And I'm one of the supporter ever since. So, hindi tayo papayag na tatanda tayo sa isang bansa na pinamumunuan na ng mga palaka at mga bangag at mga yung mga parang si Budoy na sira ulo na para actually hindi parang mukhang abnormal ang sira ulo. Anyways, so may nilingon lang ako. So yun. So hindi tayo papayag na ganun, 'di ba? So iboto nyo na lang straight yung lineup ni PRRD. Sino ba yung mga yun? Kasi kailangan natin ng 12, 'di ba? So number 1 si Kong Marcoleta, tapos si Attorney Bondok, si Attorney Rodriguez, si Attorney Vic, right? Tapos si Sen Bato, si Sen Bongo, sino pa ba? Si Philip Salvador, bigyan nyo ng chance. Tapos sino pa ba? Si ano pa ba yung nasa lineup? I don't know, kay Willie Revillame, kasi parang tingin ko sa kanya baka pupunta yan sa mga Dilawan or someday. But I'm not sure, it's just my opinion. Kasi last time, pinagmamalaki niya na dahil kay PRRD, tatakbo siya, 'di ba? Pero biglang sa sa speech niya, parang wala siyang nabanggit about PRRD. So, like he's playing safe, right? So, yun ang medyo doubt ako sa kanya. Tapos, sino pa ba? Si Attorney Bondok, yan, nandyan din. Tapos, si Robin Padilla, okay. Nasa line-up pa rin ni PRRD yan, okay. Tapos, sino pa ba? Si Pastor Kibuloy. Yeah, siya din pala. Okay.